Heto na po ang 10 naunang mag-comment na si Lodi Charles Bermejo, Lodi Cagayat, Lodi Raymart Rodriguez, Lodi Joselito Badong, Lodi Anisa Dico, Lodi Marvin Cherry, Lodi Jesus Del Monte, Lodi Ruel Bauer, Lodi Anak Mate, Lodi Tekashi Recap. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-123 kabanata sa pagpapatuloy. Nandilat ang mga mata ng matanda nang makita niya ang ating bida na nagagalit na sinabi sa kanya na giniba mo ang wudang at ngayon nandito ka. Hayok riyon mugang. Nandilat din ang mga mata ni Jinmu sa gulat nang marinig niya yon. At napasabi siya sa kanyang isip na ano. Paano niya ako nakilala? Binuksan ba niya ang kanyang espiritual na mata o kung ano man? Malakas na nagpumiglas ang matanda habang sinasabi na bitawan niyo ako. Hindi ko hahayaang salakayin mo ang kunlun. Na mabilis na inatake niya ang ating bida ng kanyang kamay na may enerhiya. Na pinagtatakahan ng ating bida. Mabilis na iniwasan niya ito na tumalon sa hangin na nawasak ang sahig na pinagtatayuan niya kanina. Pagkalapag niya sa sahig na pasigaw ang ating bida sa kanya na ano ba ang ginagawa mo. Tumugon sa kanya ang matanda na Hyok Rion Mugang. Huwag kang magpakatanga. Na mabilis na naman siya nitong inatake. Mabilis na dumating ang clan leader at agad na sinigaw nito na protektahan ang espada ng wudang at i-activate ang Infinite Void Dragon Slayer Array. Ang mga elder ay agad na naglagay ng enerhiya sa kanilang kamay. Na mabilis na itinutok sa matanda na nagwawala. At isang hugis dragon na enerhiya ang bumukadkad sa itaas ng matanda upang pigilin ang paggalaw nito. Lumingon ang tingin sa kanya ang sect leader habang sinasabi niya sa ating bida na pasensya na tungkol dito. Na nagulat naman ang ating bida. Dagdag pa niya habang makikita ang matanda na si Master Pung Juan ay nagpapakita na ng mga sintomas ng paglala ng isipan. Napahawak sa bibig ang ating bida na nagugulat na napasabi sa kanyang isip na si Pung Juan ay nakakaranas ngayon ng demential. Napahinga siya ng maluwag na napabatok sa kanyang ulo na sinabi pa niya sa isip na grabe. Akala ko talaga binuksan niya ang kanyang espiritual na mata o kung anuman. Kung ganun, nagsasabi lang pala siya ng walang kwentang bagay. Buti na lang. Napatingin naman ang ating bida kay Wum-am na sinasabi nito na minsan bigla na lang siyang nagwawala at kailangang makialam ang buong kunlun para pakalmahin siya. Napatingala ang ating bida sinasabi niya sa kanyang isip na alam kong hindi na matatag ang kanyang memorya, pero isa pa rin siya sa 7 banal ng Orthodox Murim. Pwede sana akong nasaktan ng matindi kung totoong inatake niya ako. Napangiti siya na sinabi pa sa isip na mabuti ito. Baka mas madali kong mahanap ang Dual Internal Energy Art kung gagamitin ko ang sitwasyong ito sa aking kapakinabangan. Makikita na palubog na ang araw. Iminulat ng matanda ang kanyang isang mata. Bumangon ito habang napapaisip. Agad na sinabi ni Wun-am na Master. Ayos ka lang ba? Natumugon ito na oho. Nagniningning ang muka ng matanda na sinabi sa kanya na pasensya na. Muntik na kitang masaktan dahil sa aking karamdaman. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na karamdaman. Utot mo. Muntik na nga akong mamatay bago ko pa man mahanap ang Dual Internal Energy Art. Sinabi naman ni Wum-am na tumama sa ating bida na Master, masyado iyong mabigat. Napagkamalan mo pa ang espada ng wudang bilang isang masamang tao. Tumugon ang matanda na tama, di ba? Lalo na't alam kong patay na ang masamang taong yon. Talagang nawawala na ako sa sarili. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na mga hayop kayo. Napahinga ng maluwag ang matanda sinabi niya pasensya na. Maraming bumibigat sa kalooban ko ngayon. Dagdag pa niya na matagal nang magkaibigan ang kunlun at wudang. Di ko akalain na susugod si Hyok Rion Mugang sa wudang noong malaking digmaan ng Orthodox at Unorthodox. Nang marinig kong nasusunog ang wudang, nasira ang puso ko. Nanginginig ang mga kamay nito habang sinasabi pa niya na dapat sumugod ako noon para tumulong kahit ano pa ang mangyari. Huminga ito ng malalim na sinabi pa na lagi akong nakakaramdam ng bigat sa dibdib kasi hindi ko natulungan ang wudang noon. Siguro kaya't laging bumabalik ang alaala ng panahon na yon tuwing nagkakaroon ako ng isang kasunod na kabanata. Nag-aalalang sinabi ni Wun-am na Master. Na humaba naman ang muso ng ating bida sinasabi sa kanyang isip na mawalang galang na sa inyo. Okay kung ano pa man ang inyong pinagsasabi. Biglang bumaling ng tingin ang ating bida sinasabi sa matanda na may isang bagay sana akong gustong itanong sayo.
Tumugon ito na ano yon? Sinabi ng ating bida sa kanya na gusto kong malaman pa ang tungkol sa Kunlun. Ang martial arts, kasaysayan, at kung paano nila isinasabuhay ang Taoismo. Papayag ka ba? Namumula ang muka ng matanda sa mga buladas ng ating bida na naku. Nakaka-proud ka talaga. Sino bang makakatanggi sa'yo? Dagdag pa nitong masayang sinabi sa ating bida na sasabihin ko sa pinuno para malaya mong mapaglibutan ang lugar. Huwag mo nang alalahanin yan. Masayang napatikom ng kamao ang ating bida na napasabi pa sa kanyang isip na yes. Dagdag pa niya habang naiisip na kung walang hall ng mga nauna, sa library na lang ako titingin. At kung wala rin doon, hahanapin ko kahit saan pa. Masayang sinabi pa ng matanda na Wun Ahm, pakigabayan ang espada ng Wudang. Mahalagang sekta rin ang Wudang sa larangan ng Taoismo, kaya't pagtuunan mo ng pansin ang kanyang mga obserbasyon. Na masayang tumugon ito na oo, Master. Na hindi makapaniwala ang ating bida na napasabi na teka. Ibig mong sabihin sasamahan ako ni Wun Ahm. Tumatawang mamula-mula ang mga muka ng dalawa na sinabi ng matanda na siyempre. Dapat hindi ka mag-iisa. Na sinabi naman ni Wun Ahm na umaasa akong marami akong matutunan mula sa iyo. Natulala na lang ang ating bida na napasabi sa isip na hindi ito maari. Dagdag pa niya sa isip na naku naman. May nakakabit na naman akong pabigat. At 10 araw ang nakalipas. Sinasabi ng matanda na naandoon pa ba ang espada ng Wudang? Tumugon si Wun Ahm na oo. Dagdag pa niya na binabasa niya ang mga tala ng kasaysayan na para bang balak niyang tandaan lahat. May mga pagkakataon na bigla siyang nagagalit o malungkot nang walang dahilan. Tumawa ang matanda, sinasabi na ang galing talaga niya, sobra akong proud. Masayang sinabi pa nito na sige. Punta ka sa Snow Valley pag oras na ng hapunan. Hindi pa sapat ang ating pag-aasikaso sa espesyal na panauhin. Panahon na upang siya ay tratuhin ng nararapat. Paminsan-minsan, mabuti ring iwanan muna ang mga iniisip sa isip. Napatikom ito ng kamao na sinabi na oo, naintindihan ko po Master. At pagkatapos masayang umalis ito. Na nakangiting pinagmamasdan niya ito. At naalala pa nito ang nangyari noong nakalipas na sinasabi niya na pakawalan mo ako. Kailangan kong tumulong sa Wudang agad. Dagdag pa niya na paano tayo mananatili na walang ginagawa dito matapos ang lahat ng ating kasaysayan. Sinabi sa kanya ng Murim leader na Pung Huang. Malalagay sa panganib ang Kunlun kung aalis ka habang nandito pa ang demonic cult. Alam mo naman na walang pwedeng pumalit sa'yo. Walang magawa siya na sinabi pa ng Murim leader na pakiusap. Huwag ka nang umalis, manatili ka sa Kunlun. Matapos ang dakilang digmaang orthodox-unorthodox, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Isinuko ko ang aking posisyon at buong puso akong nagtuon sa pagtuturo sa aking disipulo. Sana kahit wala na ako, kaya pa rin niyang protektahan ang Kunlun at Songyuan. Pag dumating ang oras, plano kong iwan ang Kunlun. At tumulong sa muling pagtatayo ng Wudang. Dagdag pa niya na hindi ko inaasahan na ang karamdaman na ito ang magpapakulong sa akin dito. At doon ko narinig ang balita na ipinanganak ang bagong espada ng Wudang. Tama, muling bumangon ang Wudang ng sarili nila. Tumingala sa itaas na sinabi pa niya na nandito ang espada ng Wudang. Ang saya! Sobrang ganda ng bagay na to. Tumatawa ito na sinabi pa na dahil nakapagpanday ang Wudang ng isang dakilang tao, sigurado akong sandali na lang bago muling makamit ng Wudang ang kanilang dangal at karangalan noon. Ang saya! Dagdag pa niya habang makikita ang kabundukan ng Kunlun na ngayon ay araw ng pagdiriwang. At lumipas ang ilang sandali na sumapit na ang kinagabihan na makikita ang Snow Valley. Sa di kalayuan itinuro ni Wun Ahm ang lumiliwanag na apoy. Na sinabi niya na yon ang Snow Valley. Na napangiwi ng muka ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip na abala ako sa paghahanap ng dual internal energy arc. Bakit niya ako gustong makita? Nagulat ang ating bida nang may naamoy siya na masarap na biglang natatakam ang itsura ng kanyang muka. Na napasabi na ano ang naamoy kong iyon. At napasigaw siya na karne. Na makikita ang grupo ng taga-Kunlun na nagleletsyon ng baboy. Na nagtatakam siya na nakatingin dito na sinabi sa kanyang isip na sandali. Nagluluto ba ng karne ang mga siraulong Taoist na to? Sa loob ng Kunlun sect. At dito na po nagtatapos ang ika-133 kabanata.
Ika-134 na kabanata. Sa pagpapatuloy. At nang lumapit ang ating bida nakita niya ang sinusunog na baboy na napakasarap. Naglaway ang ating bida habang masayang sinasabi ni Won-am na ang sarap ng amoy. Natumugon sa kanya ang nag-ihaw na oho. Pwede nang kainin. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na siraba ang mga to. Masyado namang lantad to. Napansin din ng ating bida ang mga bote ng alak sa lupa. Na sobrang natigilan siya kaya nailabas niya ang tunog ng kanyang puso na napasigaw pa siya na alak. Ngunit curious na tumingin sa kanya si Won-am. Na sinabi sa kanya na ipinagbabawal ba ang pag-inom ng alak sa wudang. Na napasabi ang ating bida na hindi makapaniwala na anong ibig mong sabihin. Akala ko bawal ang karne at alak sa lahat ng sekta ng mga Taoista. Paano kung may makakita sa atin? Na sinabi ng matanda sa kanya na andito ka na pala. Masaya pa nitong sinabi habang may hawak na pinggan na may laman na inihaw na karne at alak naman sa kabilang kamay na sakto ang dating mo. Tapos na ang lahat ng niluluto. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na nasiraan na ba silang lahat ng bait. Blanko pa din ang ating bida na sinasabi pa niya sa isip na ano. Parang sanay na sanay sila. Hindi ba ito ang unang beses nila? Na tumatawa ang matanda na inaabot sa kanya ang hawak niya sinasabi na bakit hindi ka kumakain. May problema ba? Na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip na okay lang ba na ginagawa niya o kahit siya ang pinakamatanda sa kunlun. Sinabi ng matanda sa kanya na naku. Nakalimutan ko na bawal ang karne at alak sa wudang. Hindi ko agad iyon naisip. Na mabilis na hinawakan siya ng ating bida na sinabi pa ng matanda na naku. Hindi ko na sana ginawa to, lilinisin ko na agad. Na sinabi ni Jinmu sa kanya habang naglalaway na huwag. Dagdag pa niya na tumingin ng seryoso na pinapayagan na ng wudang ang karne sa ilang pagkakataon at ang alak minsan ay okay lang. Sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi pa ako nakakain ng karne o nakainom ng alak mula nang dumating ako rito. Hindi ko pwedeng palampasin tong pagkakataon na to. Nagsalin ang matanda sa tasa na masayang sinasabi niya na ganun ba? Mabuti naman. Yon lang talaga ang hindi ko gusto sa wudang. Hindi ka magiging tunay na Taoista sa pag-iwas lang. Ininom niya ito habang sinasabi pa na ang Taoismo ay nasa lahat ng bagay. Natural lang na may mga hangarin ka at kumain ng iba't ibang pagkain. Na napabilog ng mata ang ating bida na nakatingin sa matanda habang sinasabi na teka lang. Natulala pa ring sinasabi na ang akala ko na ipinagbabawal ng buong Taoismo ang pag-inom ng alak at pagkain ng karne. Tumawa ang matanda pati na ang kasamahan nito habang itinaas ang tasa ng alak sinasabi na gaya ng inaasahan sa isang disipulo ng wudang. Dagdag pang sinabi sa kanya nito na depende sa sekta. Ang mga disipulo ng Mount Huanga nagpapakasal pa. Sa narinig ni Jinmu hindi siya makapaniwala na tila naging bato. Sinabi pa niya sa isip habang tila lumulutang sa hangin na ganun ba. Na napatawa na lang siya sa kanyang isip. Napahawak sa kanyang ulo habang naiisip ang elder ng wudang sinasabi sa kanyang isip na pinaglaruan nila ako, grabe. Mga gagong elder sa wudang. Dagdag pa niya sa isip na palagi nilang pinag-uusapan yung tradisyon at kung ano-ano pa. At lahat ng yon ay walang kabuluhan. At di raw pwedeng mag-ipon ng magandang ki kung kumakain ng karne habang bata. Eh di wow. Pero bakit ang dami nilang magandang ki? Manghiyak-ngiyak pang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na naalala ko nung napagalitan ako dahil binigyan ko ng karne ang master ko. Hinawakan naman siya sa kamay ni Won-am na sinabi sa kanya na umupo ka rito. Bagay na bagay ang alak sa karne. Napakagat sa labi ang ating bida na tumingin siya sa ibaba na sinasabi sa isip na oho, kakain talaga ako. Dagdag pa niya na makikita ang bundok na nagyelo na sapat na para sa pagkadisipulo ko sa wudang. At pagkatapos makikita ang mga walang laman na bote ng alak. Sinabi sa kanya ng matanda habang itinuro ang bote na gusto mo pa. May alak pa ako. Pumikit na tumugon ang ating bida na hindi, okay na ako. Habang humihina ang ating bida na patingin siya sa itaas. Na sinabi niya na ang kunlun ba ay may pinapatakbong negosyo. Tumugon ang matanda sa kanya na may gulat sa muka na ano ang ibig mong sabihin. Sinabi sa kanya ng ating bida na siguradong gumastos sila ng malaking pera para makapagtayo ng base sa ganitong kataas na lugar. Tumawa ang matanda na sinabi sa kanya na kaya pala interesado ka. Pera lang yon ng tulong. Nagtatakang napasabi sa isip ang ating bida na pera ng tulong.
Dagdag pa ng matanda sa kanya habang makikita ang tatlong ito natulog ang dalawa na ang rehiyong ito ay medyo tigang. Kaya hindi talaga ito mayaman. Pero dahil palagi kaming nakikipaglaban sa demonic cult, palagi kaming nangangailangan ng pera. Kailangan naming tumanggap ng mga disipulo. Tapos kailangan namin ng damit, sandata, at pagkain para sa kanila. Kailangan din naming gumawa ng miracle orbs para sa kanilang panloob na enerhiya. Napasinyas ang matanda ng pera habang masayang sinasabi niya na malaki ang kailangan na pera para makapag-akit ng mga tao. Napaisip naman ang ating bida na tama siya. Kailangan talaga ng maraming pera para magpalaki ng mga disipulo. Dagdag pa niya na tamad ang sekta ng Wudang, palaging nagpapakamataas dahil sa kanilang mga tradisyon. Dagdag pa niya sa isip na pero tingnan mo sila ngayon. Ang galing. Pero saan kaya nanggagaling lahat ng pera ng Kunlun? Nagsalita si Won Am na itinaas ang kanyang dalawang daliri, sinabi na galing sa Orthodox Muslim Alliance ang tulong na natatanggap namin. Mga 20,000 pilak na niyang. Na ito ay ikinalaki ng mata ng ating bida habang nakatingin sa kanya. Hindi makapaniwalang reaksyon ng muka ng ating bida na napasabi sa kanyang isip na galing sa Orthodox Muslim Alliance. Na sinabi niya na ganoon karami. Masayang sinabi pa ni Won Am na naka-thumbs up na minsan. Nakakakuha kami ng mahahalagang ninakaw mula sa pakikipaglaban sa demonic cult at ang mga merchant unions na dumadaan ay nagdo-donate sa amin kaya hindi kami kailanman nagkukulang. Kaya nagbibigay kami ng bahagi ng aming pera sa mga sibilyan na nagsisilbing aming mga tagapagbalita. Napasabi ang ating bida na ang mga sibilyan. Dagdag pa niya sa isip habang naiisip ang bata na yung taong mukhang patatas. Hindi siya tumutulong sa Kunlun sect dahil sa mga ginagawa nila para sa kanya, kundi dahil binabayaran siya. Wow! Ito na kaya yung tinatawag nilang agwat ng yaman. Sinabi pa sa kanya ni Won Am na taon-taon, marami ang gustong sumali sa amin dahil ang pagsali ay nangangahulugang magiging komportable ang buhay ng kanilang mga pamilya. Na napasabi sa isip ang ating bida na naiinggit ako. Tama na, please. Napahawak sa muka si Won Am na sinabi pa sa kanya na teka, hindi naman tumatanggap ng tulong ang Wudang, di ba? Pasensya na kung nagyayabang ako. Na napasabi ang ating bida na sige na, tumahimik ka na lang. Sinabi pa niya habang naiisip na inaayos ko pa nga ang mga punit-punit kong damit, hindi pa ganoon katagal ang nakalipas. Kalawang na rin ang espada ko noon. Na sinabi pa ng kinakalaban niya na yan lang kaya mo. Mukhang hirap na talaga ang Wudang, ano? Dagdag pa niya sa isip na sobrang lala na nga na ang biro ng mga tao, ang pinakamatinding pinsalang kayang ibigay ng Wudang ay tetano. Na napaturo siya dito na sinasabi na naku, matetitano ka na. Na napasabi ang lalaki na Wudang mga hayop kayo. Ito ba talaga ang balak nyo? Oo. Kung isipin mo, baka kaya na itatag ang mga patakaran ng Wudang ay dahil sa kahirapan. Parang huling paraan na lang talaga. Napainom na lang siya ng alak habang sinasabi sa kanyang isip na ano ba ang alam ninyo mga gago. Malakas na ibinagsak ang baso sa lamesa habang sinasabi pa niya sa isip na hindi nyo alam kung ano ang hirap. Na ikinalaki ng mata ito ng matanda sa gulat. Sinabi pa ng matanda na tama na, Won Am. Dati ring napakayaman ng sekta ng Wudang. Napatingin ang ating bida sa kanya nang sabihin pa nito na ngayon na iniisip ko, mukha kang siya. Nagulat ang ating bida nang sabihin pa nito na si Changmu. Mga 20 siya nang maabot niya ang power key. Narinig ko na umunlad ang Wudang sa ilalim ng kanyang pamumuno. Na napasabi naman ang ating bida na teka, si Changmu ay yung taong naghati sa dual internal energy art sa 4. Napasigaw ang ating bida na sinabi sa matanda na kilala mo ba siya? Tumugon ang matanda sa kanya na kilala mo rin siya. Nakakagulat. Akala ko hindi siya masyadong kilala kahit sa Wudang. Napaseryoso ng tingin ang ating bida sa matanda habang sinasabi nito na kahit yung mga naunang henerasyon lang ang nakaalam tungkol sa kanya mula sa dating pinuno ng sekta. Siya ang pinakamalakas na mandirigma ng Wudang. Hindi ko alam kung paano siya namatay pero doon nangyari ang paghahati ng dual internal energy art sa 4. Dagdag pa nito na meron na kaming bahagi niyan. Nang mapakinggan ng ating bida ito bumilog ang mata niya sa ligaya. Na sinabi pa ng matanda na tingnan natin ano nga ba yon ulit. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ano. Naaalala niya ba yon? Naku! Siya ba yung may alam tungkol sa libro? Biglang sinabi nito na hindi ko maalala.
Na napasabi ang ating bida na pakiusap alalahanin mo. Na sinabi pa niya sa isip na alalahanin mo na matandang hukluban. Napatikom ng kamao ang matanda na sinabi niya na sa totoo lang. Kung mas matagal pa siyang nabuhay, sigurado akong hindi bumagsak ang udang sa kamay ng unorthodox sect Heavenly Master. Napahawak sa ulo ang ating bida na tila mababaliw na sinabi niya na alam ko yan. Kaya pakiusap ang libro. Sinabi pa ng matanda na lintik na si Heokrion Mugang. Kung buhay pa siya, papatayin ko siya ngayon din. Na napalaklak ng alak ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na sobrang inis na ako. Pakisabi mo na sa akin yung lintik na libro. Habang nangangalit. Ang ngipin ng ating bida sinabi sa kanya ng matanda na masarap ba yung alak. Natumugon ang ating bida na matigas na oho. Tumingin ng kakaiba ang matanda sa kanya na tila sinusumpong na naman na sigurado ako. Sa wakas, napabagsak mo na rin ang udang pagkatapos ng lahat ng panahon na yan. Tiyak na masarap ang lasa nito. Na napatingin ang ating bida na sinabi na paumanhin. Naglabas ng matinding enerhiya na sinabi pa niya na Heokrion Mugang. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na anong nangyayari sa gago na to ulit. Sinabi pa sa kanya ng matanda na anong lakas ng loob mo na pumunta sa Kunlun para magdiwang. Na napasigaw naman si Wun Am na Sword of Udang. Kailangan mong umalis dyan. Habang nakatutok ang kamay na may enerhiya sa kanya ng matanda sinasabi pa nito na hindi kita mapapatawad. Napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na buwisit. Nasa gitna pa kami ng mahalagang usapan. Na siya ay pumikit ng mata. At ilang sandali pa isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang makikita na sinabi pa sa isip ng ating bida na bakit kailangang ganyan ka. At dito na po nagatatapos ang ika-124 na kabanata.